Partner, pasok muna natin ito. Tuloy natin ito, ha? Pirada Agila. Breaking news tayo, mga partner. Just in. Alright, oo. Eto na, just in. Pinakakansila ng National Bureau of Investigation ang lisensya ng sinasabing mahigit 100 baril ni Senator Bato de la Rosa. Kinumpirma ni NBI Director Atty. Melvin Matibag na nagpadala na sila ng sulat sa PNP para sa kahilingan kabilang umano sa firearms na rehistrado sa pangalan ni De La Rosa ay mga otomatikong rifle, high power gun at shotgun. Una nang binansaga ng NBI na armed and dangerous ang senador na tinutugis sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Itinuturing din ng Bureau na major concern sa paghahanap kay Bato ang pagiging hepe nito sa pambansang pulisya noon. Mga partner, ha? Yung mga baril ni Senator Bato de la Rosa, pinakakansila na ni Atty. Melvin Matibag. Idagdag natin to, partner. Pwede nyo nga komentuhan. Ano na lang yan, partner? Dagdag lang yan sa kunwari mga nagawa ni Matibag. Yang pagpapakansila sa mga baril. Bakit gagamitin ba ni Bato yung mga baril niya? Laban sa gobyerno, laban kay Matibag. Bakit kinakailangan pa ipakansila yan? Anong purpose ni Matibag? 'Di ba? Nananahimik matinong tao si Bato alam niya ang training ng pagkakaroon ng maraming armas. Alam kong hindi gagamitin ni Bato yan sa paglaban sa kanila, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga si Matibag partner. Partner Bistak, ano masasabi mo rito? Parang premature pa ho yung ginawa ho nila na pagkansila ng mga lisensya sa baril kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Unang-una, meron pang ruling sa Supreme Court. Pangalawa, wala po siyang kaso na nilabag sa ating bansa, di ba? Tsaka wala siyang conviction bilang isang kriminal. Kasi nga, ako sa akin bakit ba tatanggalan natin yung isang tao, lalo na dating general at senador, ng lisensya ng baril, wala naman siyang negatibong record sa ating bansa. At wala naman siyang history na gumagamit siya ng mga armas niya para protektahan ang kanyang sarili or makapang gago ng Pilipino gamit ang armas. Wala siyang nilabag dito, partner. Kaya napaka-premature po yung hakbang ni Matibag na agad-agad maglalabas siya ng kautusang kansilahin lahat ng lisensya ni Senator Bato. Dahil nga natatakot sila kay Bato dahil ito ay dating sundalo. Hindi nila habol Oo, PNP. Yun ang naisip nila. Baka pag arestuin nila si Bato ay biglang pumalag. Wala pa namang ganun na insidente siguro si Bato sa kasaysayan ng kanyang pagka-public servant na ginagamit niya yung kanyang mga baril. Nakikita natin, puro parang may firing, no? Ganun lang. Magpa-firing, ganun lang din naman talaga. Pag ikaw may baril, magpa-firing ka. Pero hindi niya po ito ginagamit sa dahas. At ano po ang kinalaman ng International Criminal Court sa iginagawad ng ating batas sa isang senador na magkaroon ka ng isang lisensya sa mga baril, partner? Ayun, partner. Bago ko bigay kay partner Bads, sabi ni Vince Redoble, ito optics lang yan ni Matibag. Yan ang panira kay Bato na marami daw baril. Baka mga issue pa yan sa panahon na nasa serbisyo pa yan. Malamang, pwede. Partner Bads? Alam nyo, iba naman nakikita ko dyan. Kaya nag-issue yan ng ganyan para ang susunod na dyan yung search warrant. Kasi pwede. Dineklar na illegal yung yung baril. Pwede. So, ang susunod na dyan, search warrant na para kumpiskahin yung mga illegal na baril. At mauulit yung sa KOJC. Pupuntahan yung mga pamilya ni Bato, 'di ba? Yung naramdaman ng mga KOJC na parang hanggang ngayon na-traumatize sila. Yun yung pwedeng gawin diyan, search warrant, tapos matotrauma yung mga pamilya kasi ikaw halugugin yung bahay mo, partner. Ibang klase yan. Tsaka partner, baka Tama ka, partner, baka yung halughog na yun, partner, baka pwedeng dagdagan ng kung ano-ano. Partner, dudugtong ako sa iyo, partner Bads, doon sinabi mo, ito yung pamamaraan para mapalabas nila Senator Bato kasi ise-search kapag hindi na i-surrender itong mga barrel na ito,
i-applyan ito ng SW. Para kaalaman po ano yung search warrant, para ma-applyan po ito sa korte. Kung sino man judge ang kanilang kakarapin. Tapos magkakaroon sila ng permit makapasok po sa mga ari-arian at mga bahay na malay natin na kasi as of now hindi pa pwedeng pasukin yung mga bahay yan hangga't di nakikita si Senator Bato de la Rosa. May magkakaroon sila ng lisensya para halugugin lahat yung mga posibilidad na mga bahay at safe house at mga ari-arian po ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago yan mga partner, palakpakan muna tayo partner! 2,200 viewers na tayo ngayon! Grabe, no? Tuloy sinasabi mo. Tuloy tayo, partner, ano? Oo. Regarding kay Senator Bato de la Rosa, partner, sa tingin mo, ito'y pamamaraan lamang ng diskarte. Isa, bukod sa optics, pwede kaya ito na magamit to para pasukin yung mga ari-arian, bakasyonan at bahay ni Senator Bato de la Rosa? Ako partner, sa akin din naman, iba yung nasa isip ko bukod dun sa pwedeng maglabas ng search warrant laban kay Bato, baka matulad ito sa kay dating Congressman Arnie Teves Pwede. na diniklara nilang terorista. Kaya partner, ikinunik nila na si Teves ay terorista dahil maraming baril. Lalo na ngayon, si Bato marami ring baril. Baka yun ang pwedeng gamitin din nila para lalong mapasama si Senator Ronald Bato de la Rosa dito. De, partner, ang pinagtatakahan ko, nirekomenda ni Attorney Melvin Matibag na pakansilahin yung LTAP niya dyan sa pagkuha ng lisensya LTAP, so yung mga lisensya ng mga baril, dahil may warrant of arrest siya sa ICC. Di ba, mga partner? Pero lilinawin natin, wala pa pong desisyon ang Korte Suprema patungkol po sa petisyon po ng abogado ni ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. At sabi nga nila, inaabangan nga natin ngayong araw to na maglalabas ng... Tama ka diba? dyan, partner. Basahin mo na. Isunod na natin yan, partner. Okay. Oo, sige. Alright. ICC. Okay, sa ICC, inaasahan maglalabas pa ng mga bagong warrant kaugnay sa Dragon War campaign ng Duterte administration ayon sa NBI. Inaasahan maglalabas pa ng mga bagong arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa drug war campaign ng Duterte admin. Ayon ito sa National Bureau of Investigation, ngunit wala pa silang ibinibigay na karagdagang detalye hinggil dito. Sinabi ng ahensya na maaring makasama na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig Netherlands ang ilang mga sangkot umano sa kaso bukod kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kabilang sa co-perpetrators na si FPRRD, sina Senador Bongo, Ayan na. dating hepe ng pulisya na si Oscar Albayalde, dating NBI Director Dante Geran, maging ang dating hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Isidro La Peña, dating Davao City Police Chief Vicente Danao, at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Mga partner, lumalawak na to, ha? Oo, ano masasabi niyo, partner, dito? Na another warrant of arrest. Sigurado, mauuna na dyan si Bongo. Kaya nga nung nakaraang Raids Coalition sa Mindanao, mga partner, napaluha siya Naiyak siya habang sinisigaw niya yung pangalang Duterte. Siguro, nararamdaman niya ng mga partner. At hindi naman hindi na bagong usapin dito sa atin. Matagal na itong usap-usapan. Noong pumutok yung pinakaunang Oplan Horus hanggang sa pangalawa, ito pa rin yung ito pa rin yung mga nakalagay doon sa sa plano di umano nila na ipapakulong talaga lahat ng mga co-perpetrators ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat yung mga yan, partner. Posibleng mangyari ito. Sigurado yan. Partner Misdak. Alam nyo, mga kapartner, nakakalungkot kasi pag tiningnan po natin yung direksyon ng gobyernong Marcos, lumalabas po na pang-apat na branch po ang International Criminal Court ng ating bansa. Yun na nga Kasi nga, mantakin mo buong pwersa ng kapulisan, NBI, mga warrant of arrest na hindi naman dapat isi-serve sa atin dahil nga tayo ay hindi miyembro ng International Criminal Court. Lumuhod sila dun Kaya nga. Binigyan nila ng napakalaking halaga yung banyagang warrant na tila bang pag hindi mo sinusunod yung International Criminal Court ay lulubog, no? Lulubog ang ating bansa.
Alam niyo po ba, sa Southeast Asia, kung hindi ako nagkakamali, 2 lang yung miyembro dyan sa International Criminal Court eh. Oo. Timor-Leste lang yata, at saka may isa pa na miyembro. Basta 2 lang. Kasi tayo nag-withdraw na eh. Tingnan nyo ha, nakakahiya ngayon bilang maging Pilipino. Yung Israel, nung nilabasan po ng warrant of arrest yung leader nila, hindi pinansin yung ICC, yung warrant na yon. Dito naman sa sa Russia, nung nilabasan si Vladimir Putin ng warrant ng International Criminal Court, hindi nila pinansin. Ano po ang ginawa ng Russia? Yung mga opisyal ng International Criminal Court, Maganda yan eh. kinasuhan, partner, di ba? Correct. Tama ka dyan. Kinasuhan, no? Kasi pinoprotektahan nila si Vladimir Putin. Yung Pangulo. yung Pangulo nila, mamamayan, pinoprotektahan. Kaya kinasuhan sa Russian court. So, anong nangyayari, kinonvict nila ngayon. Kinonvict nila yung siyam na opisyal ng International Criminal Court. So, nagkaroon ng conviction, kahit wala sila doon, kinonvict nila. So, ibig sabihin, yung mga miyembro ng International Criminal Court, mga opisyal, ay wanted na ngayon. At yung si Karim Khan ay hinatulan na po yan ng 15 years na pagkakulong. Tapos 3.5 years naman sa iba hanggang 15 years. Ang sabi nga nila, nasa Russia lang naman. Oo, nasa Russia lang. Pero ang usapin dito, ipinagtanggol nila yung leader nila Yan. sa International Criminal Court at yung ICC, warrant of arrest, hindi nila pinapansin. Na hindi nagawa. Oo, walang kwenta sa kanila yon eh. Oo. So ang ginawa, ngayon winanted na nila, ang nakatakot dyan, partner, kasi ang utos doon, kapag itong mga opisyal ng ICC ay pumunta sa bansa kahit hindi Russia, Ang mangyari. basta mayroong impluwensya ng Russian government, pwede sila damputin. Ayun. Yun yung masakit doon. O tingnan mo yung Russia, gumawa sila ng hakbang kontra sa ICC, pero tayo, Wala. hindi tayo miyembro, Oo. lumuhod tayo sa International Criminal Court na para bang ang lumalabas, ang nagpapatakbo sa bansang ito ay ang International Criminal Court. Nakakahiya bilang isang Pilipino, partner. Partner Buds. Tama yan, partner. Nung unang panahon, dumadayo dito yung ibang bansa para sakupin tayo. Ngayon, di na nila kinakailangan. Hindi na. Magdeklara lang sila na wanted sa amin yan. Tayo na mismo nagsusuko. Ibang klase yung utak ng gobyerno natin. Una, yung kay Tatay Digong, masyado pa silang maingat, partner eh. Ang DOJ maingat, si Remulla. Rimulya. Maingat po yung lahat sila maingat. Kaya nga kunwari hindi natin kinikilala yung ICC. Kasi nagdeklara si Marcos na hindi natin kinikilala yung ICC. Kaya bilang magaling na sa bendalo na utak, nagdeklara si Boying Remulla, hindi naman natin kinikilala yung ICC. Aha. Pero makikipagtulungan tayo sa kinikilala natin, yung Interpol. Ayun. Ngayon, partner, dito wala nang pagkukunwari. Lantara na. Nagdeklara ron, susundin namin kahit walang batas. Partner, Supreme Court, kung kayo nababypass yung mga korte natin, kasalanan nyo yan. Bakit? Hindi kayo nagpapasya eh. Isang deklarasyon lang na sabihin ninyo na illegal ang pakikipagtulungan ng Pilipinas ng direkta sa ICC. Titigil na yan. Kasi illegal yung gagawin Tama ka nila dyan, eh. partner. Oo. Kasi pag hindi kayo kinilala, Supreme Court, ng mga to, ibang uri na yan. Paglabag na sa... Tayo lang po ang tanging mga tao. Hanapin nyo po sa lahat po ng mga politiko, yung mga dilawan, kakamping, makabayan, at pati mga congressman na DDH anti-Duterte. Hanapin nyo lang po sa konstitusyon. Nasaan, anong probisyon sa konstitusyon na pwedeng makipagtulungan ang Pilipinas sa dayuhang korte na hindi dadaan sa lokal na korte. Maski nga yung ICC, ang sabi nila, hindi po pwedeng meron kaming warrant of arrest, hindi nyo ipadaan sa local court. Ngayon, wala nang local court na pinag-uusapan, mga partner. Mas malala pa ngayon nung
Nung si Tatay Digong, nag-iingat pa sila kay Tatay Digong, ngayon wala na. Merong warrant of arrest, legal yan, ipapatupad namin sa Pilipinas. Hindi po tayo sakop ng ICC, paano naging legal yan? At yan, partner, dahil dyan sa komento mo niyan, partner, nagkomento rin si Bisayang Pinoy, 7. Ang sabi niya, partner, ano kaya ang hinihintay ng SC? Yung dadanak muna ng dugo, saka pa sila mangingialam. Sabi naman ni Ani Raul, dapat talagang mag-alsa na ang taong bayan sa ginagawa ni Bangag. Oops. Binasa ko lang po ang komento. Nabasa lang. Binasa lang po sabi ni Vilma, ganyan ang ginawa ni Marcos Sr. na sa ginawa o ginagawa ng anak BBM Marcos Jr. Ayun, partner. Sabi ni Ma'am Luis Padire, yung mga membro daw ng ICC, eto na lang sila. Tama ka, partner. Dalawa lang. Timor-Leste at Cambodia na lang ang naniniwala sa ICC. Yan na lang, Ayun. Partner, may karagdagan pa ba kayo dyan sa ating pinag-uusapan? Okay na, partner. May partner, ganun pa rin yan. ICC pa rin. Ito pa rin oh. Tuloy pa rin, partner. Tungkol pa rin tayo sa ICC pa rin ba yung tapos na tayo doon sa inaasa maglalabas ng warrant of arrest yung pa rin ICC pa rin, partner, yan. Dun sa Supreme Court. sa Supreme Court na lampas Oo, ito oh. Ito na ba yung ano nila? Sinasabi nilang maglalabas sila ng... okay, sige. Ito sige. na ba yun? Lampasan natin yung kay Amy Marcos muna. Tapos idudugtong na lang natin. Sige. Pwede, okay. Okay, mga ka-partners, dugtong pa rin, partner, ng ating pinag-uusapan. Naglabas na po, mga kabayan, ang statement ang Supreme Court. Ayan, Ito na. mga partner, maganda to. Sige nga, para malaman natin to. Agila. Yun, Supreme Court Office of the Spokesperson. Statement of the Supreme Court spokesperson. The court will upload the opinions relating to denial of the temporary restraining orders, status quo anti-order G.R. number 278747, Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato de la Rosa, Honorable Lucas Bersamin et al. Tomorrow. There is still no decision on the main petition as stated in the court press release last Wednesday. Senior Associate Justice Marvic MBF Leonen statement were taken out of context. This was in a meeting we had with the Integrated Bar of the Philippines and Mindanao State University in Marawi yesterday, May 23, 2026, which was mainly about Sharia and the responsibilities of lawyers. Mga partner. Wala namang desisyon. Parang ang nilinaw lang nila, partner, kasi nga nagtitrending sa social media yung statement ni Leonin na maglalabas di umano sila ng desisyon patungkol sa petition ni Senator Bato ngayong araw at ni former President Duterte. Yung pala, yun na taken out of context, yun pala ang ilalabas nila ngayon, yung komento nila patungkol doon sa pagbasura ng request ng Senator Ronald Bato de la Rosa Campos sa TRO. So yun po yung malinaw kasi marami ring nagsishare na mga DDS vlogger, mga FB page. Kasi natutuwa sila Kaya nga natutuwa sila, na-overwhelm, pero yun na nga, taken out of context, nagmisto lang disinform yung mga post na di umano ang Supreme Court ay magdedesisyon na ngayon sa pinaka-main petition ng kampo ni Senator Bato at ni former President Duterte. So ang ilalabas lang nila ngayon, available online, yung decision at komento nila patungkol sa TRO ni Senator Bato. So malalaman natin. Dito tayo, tama yung komento kanina ng nung nagkomento kanina. Ano pa hinihintay ng Supreme Court? Kasi di ba? Partner Buds, para matapos na maglabas na ng komento, no? Magdesisyon na. Ako naman, kaya hindi makapaglabas yung Supreme Court. Napakarami ng etong gobyerno na to, napakarami ng nakikitang paglabag ng mga tao. Sangkatutak. Hindi ubra yung kasi Supreme Court yan . Hindi yan pangkaraniwan na lower court na
meron pang aakyatan. Mhm. Di ba? Wala na, last na yan. Ito sila yung huli. Mm-mm. Kaya maingat to. Bakit matagal? Sangkatutak yung mga naihain. Meron pa tayo yung Sa GAA ba? Sagaa. Meron pa yung PhilHealth. At iba pa yung mga kinuna ng pera, partner. Oo. Ang dami po talaga. Talagang etong gobyerno na to, ang kumbaga batcher sa kumbaga sa kalapati, batcher sila sa Supreme Court eh. Oo. Sangkatutak yung posibilidad na nalabag sa batas. Mm-mm. Possibility lang kasi hindi pa nagpapasya eh. Hindi pa naman, wala pa naman desisyon. Ang point lang dito, ito yata yung bawat hakbang i-questionin sa Supreme Court dahil kaduda-duda lahat ng hakbang. Dito baliktad eh. Yung maraming ginagawa ng gobyernong to pinalalabas na tama kahit mali naman. Kaya hindi mo masisi yung Supreme Court dahil napakarami nakabinbin na nauna pa. Natambakan na. Natambakan na. May ginto pa, partner. Sa meron mga pa yung ginto. Kaya Pinais, bawat kaso na yan, partner, Hihimay. nakita nyo naman kung paano maghimay yung Supreme Court. Oo. Correct. Talagang grabe na-overwhelm So parang hindi rin natin masisisi ang ESIC kung bakit ganyan kabagal ang desisyon. Pero, hindi natin siya masisisi, pero nagkakaroon ng collateral damage. Kamukha nitong, halip pa paano kung halimbawa mag-desisyon ng Korte Suprema. Si Tatay Digo may isang taon na sa dahig. Correct ka din, partner. Kaya doon ang hinahanap natin na alam mo na kailangan mong magdesisyon doon sa mga bagay na alam mong dapat mong unahin muna dahil nandoon na tayo sa kamukha yung nangyayari dyan, di ba, kay Tatay Digo? Kasi maraming Oo. susunod na lalabasan ng warrant. Alam natin na marami ang trabaho ang Supreme Supreme Court. Court. Pero sana makita ng Supreme Court na ay huhuli na natin 'yan kasi unahin natin 'to eh. Pero eto, nakikita niyo collateral damage, medyo lumalabag na sa sovereignty, pag-kidnap. Pero sana makita ho ng Korte Suprema na unahin niyo na po yung yung dapat unahin na kung kinakailangan. Now, albawa, bigyan ko ng halimbawa. Eto, jurisprudence galing sa kanila. Nagawa nyo nga ho makapag-komento sa TRO eh. Napabilis nyo nga ho yung temporary restraining order na dininay nyo eh. Decision kasi ang Oh. partner. Hindi, partner, kaya Decision. ang TRO kasi mabilisan yan. Mabilisan kasi ang TRO kaya minamadali yan. 'Di ba kasabay niya yung petition na ideklarang illegal yung pakikipagtulungan natin sa Sa ICC. ICC. Pero yung TRO kasi prayer yan na mabilisan na agad-agad kasi huli na eh. Yun yung TRO kaya inuuna yung TRO. Yun ang Hindi natin pwedeng ikukumpara yung TRO kasi mabilisan lang yan eh. Either i-grant mo o hindi. Yun ang problema natin, Pater. Hindi natin kukumpara pero ginagamit ng kalabang ngayon na para bang naging lisensya nila na hindi ka nabigyan ng TRO, pwede ka namin arestuhin. Kaya narito tayo. Pinapaliwanag natin na mali yung... Tama ka dyan. Kasi kontrolado Paano? nila. Alam nyo sa totoo, kontrolado nila lahat ng media. Kaya nga kinakailangan talaga ng mga tao, kayong mga Duterte supporters, etong mga programa namin na ganito na nagpapaliwanag sa inyo. Wag lang kayo kasi i-ano nyo rin, i-share nyo rin sa mga social media nyo Correct. para mas maraming tao. Lugi tayo eh. Buong media kontrolado nila, partner eh. Ang paliwanag ng media dyan, TRO, kaya huliin na yan. Nagdeklara yung Supreme Court, talagang wanted yan si Bato. Pumanig sa atin yung Supreme Court. Correct. Oo. Partner, Pero the dear fact, wala pa talagang desisyon. Wala Na pa. inuutosan ng Korte Suprema na hino-honor na nila yung arrest warrant Correct, po na tama galing dyan. sa ICC. Oo, kasi nilinaw rin po yan ni Atty. Torion. Wala dun sa desisyon ng Korte Suprema na arestuhin mo na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang tanging desisyon, yung TRO. Pero yung pinaka-main petition nga, hindi pa na-resolba. So ngayon, habang nakabinbin yan, dapat lahat naka-standby muna. Kaya yung mga ginagawa ng NBI, Kapulisan, Department of Justice, napaka-premature. So yung nangyayari, di ba, laging lumalabas sa bibig nila. Susunod po kami kung ano po yung sinasabi ng batas natin. Hindi na nga ho nila sinusunod eh. Sila na nga ho yung batas dahil hindi po nila hinihintay yung pinaka-resulta ng main petition ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at former President Duterte.
tama rin yung kabilang banda ni Dan, sabi na sana magkaroon ng parang priority. So sana mag-set ng priority itong Korte Suprema kung ano ba yung uunahin. Although maraming uunahin pero sana titingnan nila ano ba yung urgent. Kasi nakakatakot pinagtatawanan lang tayo dito ng mga opisyal ng ICC Every time na lang na may labas sila ng warrant of arrest, ang gobyerno ng Marcos nagkukumahog Oo nga Ay, gawin agad natin, implement agad natin, hulihin natin, gawin na natin puganti. Oo. Kahit hindi naman puganti talaga si Bato, Kaya nga sabihin puganti, para lang magmistulang masama yung tao, yun ang ginagawa. So ilan pa po yung lalabas dito? Tama ka dito, Kapiel. Malamang si Senator Bongo lalabasan. Bakit? May makukuha sila kay Senator Bongo dahil pa yan. senador, Oo, di ba? oo. Dahil aktibo siya supporter ni former President Duterte, Inday Sara. Pero yung iba na nakapangalanan doon na lalabasan daw ng warrant, walang makukuha naman ng gobyernong Marcos doon Wala. Kaya ngayon ang pinupuruhan si Bato at saka next si Bongo. Maaari. Oo, ito yung nakatakot. Sana marisolba na agad para magkaroon na ng kaliwanagan para itong mga abusado sa gobyerno mapipigilan na ang kanilang pag-aabuso sa kapwa na nagkakriticize sa kanila. Oo. Pag hindi pa rin makinig itong nasa gobyerno ngayon ni Marcos sa utos ng Korte Suprema, what if sabihin na lang natin, magdeklara ang Supreme Court na, oy, illegal yung pagsuporta natin sa International Criminal Court at pagtalima natin sa kanilang warrant of arrest. What if sinabi ng Korte, ngayon ang gobyernong Marcos ayaw makinig sa Korte Suprema, ano po ang mangyayari yan? Banana Republic na po tayo, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Malamang, posible ang mga tao ay magkakaroon ng samut-saring rally. Sabi na lang natin rally, wag revolution kasi kakasuhan tayo ni Matibag. Magkakaroon talaga ng rally sa labas. Yun ang mangyayari dyan. Magulo na. Magulo na kasi ang Supreme Court is the highest court sa ating bansa, highest sa land natin. So dapat tayo ay susunod dahil sila yung final arbiter. Pag hindi sumunod ang gobyernong Marcos, alam na ang mangyayari, magkaroon ng kaguluhan dyan. Pater Bisdak, eto papasok tayo dito. Kamakailan itong si President Donald Trump tanawagan na. At may proposal yata ito sa Russia at saka sa China, kalabanin na itong ICC. Meron pa nga siyang talumpati na sinabi ICC has no jurisdiction, wala siyang kapangyarihan, bla bla bla. Yung mga pinagsasabi niya ron. Sa kabila po mga kapatners, mga kababayan, na sinabi po ni Donald Trump at makikipag-ugnayan niya na sa Russia, first time nangyari ito at saka sa China, nakapabagsakit, tapusin na ho ito. Tatlong presidente po ito. Isang mal-impluensya at malakas na bansa po ito ang kumakalaban po sa ICC. Samantalang tayo mga kabayan, pangatlo po sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Malapit na mag-number 1. Ito kasi po Southeast alam niyo, Asia lang, partner. Southeast Asia. Southeast Asia. Dito mo makikita, mga partner, ito dito mo makikita, yung tatlong presidente na talagang malalaking bansa ito at may impluwensya, kinakalaban po nila yung ICC. Samantalang itong presidente po natin, Ferdinand Bongbong Marcos, tango po ng tango sa ICC. Kumpara nyo lang po, kayo na pong bahalang humusga, mga partner. Father Piel, baka may karagdagan pa kayo. Tango kaya ng tango si Presidente sa ICC o baka naman siya nag-uutos? Baka lang naman, di ba? Partner, sa akin partner, ako nga, nung una hindi ako naniniwala sa balitang iyan, partner. Oo nga Na ang Amerika, Russia at China nag-uusap para pabagsakin ang International Criminal Court. Kasi ang alam natin, ang Russia at Amerika, magkalaban yan sa digmaan. Di ba? Sa Ukraine ngayon, di ba magkalaban? So nagulat tayo, kakaiba ho to kasi nagkaisa sila, yung tatlong dambuhalang bansa, Russia, China at Amerika, para lamang pabagsakin itong International Criminal Court. Alam niyo po ba, partner, pag napabagsak yung International Criminal Court, si Tatay Digong mapaaga ang paglaya niya. Posible talaga mapabagsak yan sila, partner. Oo. Ay, partner, excuse na, naalala ko tuloy, di ba may warto para siya mga yan? Kaya nga, meron yan. Di Lahat ba? sila. Paano ko napagtulungan partner kay Trump itong Russia, sinabi niya na ganito. Aristoy natin. Hindi ba yung presidente, partner ba nung presidente yun? Venezuela, Venezuela. na, di ba? May warto pa rin siya sa Amerika, di ba? Kinuha nila. Makapagtulungan itong Russia. Extradition yung datingan. di ba? Parang ganun. Pakuhan natin itong mga to. Lusubin natin, pakuha yung mga judge nito. Ano kaya kung ganun lang Parang gawin? extra rendition. Parang nang lalabas.
Pero partner, ang nakikita ko doon, mukhang hindi naman nila idadaan sa dahas na pabagsakin ang International Criminal Court. Ilan ba ang miyembro sa International Criminal Court na bansa? Dalawa nga lang. Hindi, sa buong mundo. Oh. 125 yan eh. Yung miyembro na bansa sa International Criminal Court. So ang nakikita ko dito, mukhang gagamitin ng Russia, Amerika, China ang kanilang impluwensya sa mga bansang iyan. Paano? Gagamitin sa economic partner. Yun. Sa ekonomiya. Kasi karamihan dyan sa mga bansang iyan, malaki po ang kontribusyon ng China, Amerika, Russia sa kanilang ekonomiya. Lalo na tayo, partner. So, maaaring, Maaaring gamitin nila, Patawan ng babrasuhin. sanction. Oo. Ngayon, kung hindi kayo aatras at hindi kayo mag-withdraw diyan sa International Criminal Sanction. Court, i-sanction namin kayo. Walang mga produkto darating sa inyo. Patay. At hindi na kami mag-aangkat sa inyo at lahat ng aming mga investment sa inyo ay i-withdraw namin. Papatawan pa ng mataas na Correct. Oo. Siyempre ako, bansa Taripa. ako. Oy, tika, wala naman ako nakukuha sa International Criminal Court. Ako, may nakukuha ko sa Russia, may nakukuha ko sa Amerika, nakukuha ko sa China. Eh, di mag-withdraw na lang ako sa ICC. Wala man akong napala dyan. Gumastos pa ako. Buwan ba, nagbibigay pa ako dyan. Correct. O, diba, yun ang nakikita ko na posibleng gawin ng Amerika, Russia, Russia, at China. yan. Hindi naman literal na pabagsakin na huhulugan ng bomba. Ay, Hindi. hindi. Ekonomiya, malamang tatamaan dito, magsi-withdrawhan ang mga miyembro ng ICC. Kagaya tayo, pwedeng gawin din ng Amerika yan sa atin. At ng Russia at ng China. Di ba kamakailan ang Russia nagbigay sa atin ng langis? Oo. O, di ba? Laki ng tulong ng Russia sa atin. Oo. Lalo na ang China, malaki ang tulong ng China sa ating ekonomiya. Same rin with Amerika, na ang Amerika rin, nagbibigay rin ng tulong sa atin. If what if magkaintindihan sila. Nako. Pag ikaw, Bongbong Marcos, hindi mo pauwiin si former President Duterte, paparusahan ka namin, lahat ng tulong namin sa inyo ay withdraw namin. Posibleng mangyari. Diyan natin makikita. Sino ba si Putin? Kaibigan ni Duterte. Sino ba si President Xi Jinping? Kaibigan ni Duterte. Correct. Sino ba si Donald Trump? Kaibigan ni Duterte. Parehas, Pero oo. hindi ko naman sinabi na isanksyon ang Pilipinas ng 3 dambuhalang bansa dahil kaibigan niya si Duterte. Pero sa nakikita ko mukhang ito na po ang nangyayari. partner. Pwede mangyari. O posible. Oo. Pater Buds? Ako, kaya konting tiis tayo kasi mababago po lahat ng itong pananaw natin sa ICC. Once na si BP Sara na presidente. Magulo na nga tayo rito, sa totoo lang partner, magulo na nga tayo rito, dumadagdag pa yung ICC. Yung gulo ng ICC. Lalong down na down. Kaya ako nakikita ko naman na tuwan-tuwa naman tong ating gobyerno habang yung ICC ay kasi yan na lang pinag-uusapan. Namamayagpag sila ngayon eh. Yan ang pinag-uusapan na kinakalimutan na ng mga tao yung tungkol sa Yes. flood control, Oo, pagnanakaw tama. sa flood control. Kinakalimutan na yung mataas ang presyo ng bilihin na walang nilulutas tong gobyerno natin. Pinakamababang piso na po ngayon. Pinakamataas na utang natin sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinakamalawak na pagnanakaw. Pero isinasantabihan dahil ang bida na naman yung panghuli ng ICC kay Bato. Tapos isusunod pa si Bongo. Kaya partner, ang katulad ng mga binabanggit natin, wala nalulutas na problema tong gobyerno natin. Natatabunan lang na mas malaking problema. Ay, Grabe. Yun ang nakakalungkot, partner eh. Pero may pronouncement na si Donald Trump dyan, partner, sa sinasabi mo. Sabi niya? Sabi ni Donald Trump, lahat na makikipagtulungan si ICC, isa-sanction namin. Nako! Hindi pa lang tayo napapansin. Aha. Kasi Donald Trump, ang papasilyo Pilipinas, kami. totoo naman, dito lang naman tayo bida eh. Correct. Panahon lang naman ni Tatay Digong na napansin tayo sa mundo. Pero hindi tayo pinapansin. Pero once na umingay yung sa human rights na yan, Oo. partner, Partner, yung mga OJK. hapon, Oo. Sa United Nations, partner, partner. mali ka. United Mali ka, Nations. partner Badong. Napansin din tayo ngayon ng buong mundo. Sa laki, sa tindi ng korupsyon natin ngayon. Kung sa panahon ni Pangulong Duterte, napansin ng Pilipinas dahil ang galing ng pamumuno ni Pangulong Duterte, ngayon napansin tayo sa lala ng korupsyon sa ating bansa. Saka yung nangyari sa Senate, Yeah, isa pa yan. Yung talagang ano yan. Tsaka partner, putok napansin na ko rin lang yan. partner, kasi sabi nga ni Donald Trump that time na kung sino man ang maagrabyado na American citizen, Nako.
ay ng ICC ay hindi po pwedeng palampasin ni Donald Trump. Ayan. Partner, di ba si Hanilit at saka si Katie Duterte, kung hindi ako nagkakamali, di ba American citizen tong mga to? Hindi ko pa alam. Partner? Hindi natin Alam ko si dahil doon pinanganak eh. O si Katie dun sa... Di ba pinanganak yan? Oo. Dual citizen Ano to kasi eh. sila partner eh. Tawag diyan eh yung Dual citizenship. by kung saan ka pinanganak. Sa atin kasi by blood eh. Ganon. Yung sanggunis tayo, sila yung soli. Ganon. So yung Amerika kasi, yung citizen ka kung doon ka pinanganak. Pinanganak. Dito kasi sa atin, citizen ka kung yung isa sa nanay at tatay May mo. dugong Pilipino. Pinoy, oh. Kahit na pinanganak ka sa ibang bansa, may dugong Pilipino ka, Matik. pwede ka maging... Hindi automatic. Ay, hindi pa. Hindi, pwede ka kasing citizen dun eh. Oo, tama. Kung ang pinatutupad nila, yung soli o yung by blood, By blood, ay oo. by soil, Oo. kung saan ka pinanganak. Mm. Dito kasi sa atin, pwede ka, yung sanggunis tayo eh, by blood. So pwedeng dumulog si Katie sa kay President Donald Trump. Tulungan mo naman ako. Daddy ko nandun. Pinapahirapan ng International Criminal Correct, Court. oo. Kaya lang dahil dyan, mga syempre, partner, si tatay niya naman, hindi niya pwedeng, ayaw nun makikipag-deal sa Amerika.